Ayan, isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Palakpakan muna natin ang ating Diyos na buhay sa lugar na ito. At tapikin niyo muna ang iyong katabi. Sabihin mo, kapatid, gising ka na ba? Kapatid, gising ka na ba? Sabihin mo, handa ka na ba magpuri sa ating Panginoon, kapatid? Handa ka na ba magpuri sa ating Panginoon? Anong sabi? Ay, handa na daw, handa na daw. Ako'y sa iyo, ika'y sa akin, kaibigan, aking tapuhan, kapayapaan ng iyong hatid, kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay, isisigaw, Hallelujah, Jesus, you're the only one, ang buhay ko sa iyo lamang. Hallelujah! Palakpak po natin mga kamay sa ating Panginoon. Yes, Lord! You deserve all the praises and glory, Jesus! Oh, 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 Jesus, you are more than enough. Oh, 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 Jesus, you are more than enough. Oh, 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 Jesus, you are more than enough. Oh, 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 Jesus, you are more than enough. Oh, 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 Jesus, you are more than enough. Oh, oh, everybody, sisigaw, Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko sa iyo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin tapos. Jesus, you are more than enough. Come on, churches, worship the Lord. Hallelujah. Buhay ko sa iyo lamang. Hallelujah, wala nang hanapin tapos. Jesus, you are more than enough. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko sa iyo lamang. Hallelujah, wala nang hanapin tapos. Jesus, you are more than enough. Yes, Lord. Jesus, you are more than enough. Jesus, you are more than enough. Hallelujah! Patuloy po natin purihin ang ating Diyos na buhay sa lugar na ito. Yes, Lord! Tayo po'y magalak sa ating Panginoon sa lugar na ito. Kaming sa'yo lamang, Diyos na makapangyarihan magpakailanman. Ang pag-ibig ko'y sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan ng pagkailanman. Lamang, Diyos na makapangyarihan magpakailanman. Ang pag-ibig ko'y sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago magpakailanman.
ika'y aking sasambahin. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagpapag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Minsan pa, Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagpapag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. ika'y aking sasambahin. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagpapag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Minsan pa. Ika'y aking sasambahin. Come on, church, let's worship the Lord. Mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ay papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Minsan pa, ika'y aking. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagpapag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ay papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Yes, Lord. Hallelujah. Palakpakan mo natin ating Diyos na buhay. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Napakasarap, Panginoon, na magpuri at magpasalamat sa iyo, Lord God. Lord, napakabuti mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God. Lord, bigyan niyo kami, Panginoon, ngayon ng pusong dalisay, Lord God, upang magpuri at magpasalamat sa iyo, Lord. People, let's just continue to worship the Lord in this place. Don't mind your seatmate right now. Let's just focus our heart and mind to the Lord. Yes, Lord. Huwag tayo magtaas ng kamay at umawit sa ating Panginoon sa lugar na ito at damhin natin ang bawat kanta sa araw nito. Yes, Lord. Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko ay papupuri sa'yo lamang, Jesus. Yes, Lord. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa
pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Isus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Isus. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Isus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Isus. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Isus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Isus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Isus. Hallelujah. Patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon sa lugar na ito. Hallelujah, Lord. Wala kang katulad, Panginoon. Hindi ka nagkulang, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Yes, Lord. Patuloy ka namin pupurihin at papasalamatan, Lord God, sa lugar na ito. Yes, hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you in spirit and truth, Lord God. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Walang katulad,
paman, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Walang katulad, wala nang higit sa'yo. Walang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Walang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa! Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord. Tunay nga po, Panginoon, na wala kang katulad, Panginoon. Lord, hallelujah. Napakasarap, Lord, na magbigay ng papuri, parangal sa iyo, Lord God. Panginoon, sa lugar na ito, ay kita mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa na handa magpuri, na handa magpasalamat sa iyo, Lord. Kaya, Lord, sa araw na ito, Lord, singgin mo, Panginoon, ang aming Wala nang higit sa'yo. Come on, church. Wala kang katulad. Let's shout, Jesus. Wala nang Hallelujah. Open your mouth to the Lord. Let's sing. Ikaw ang Hallelujah. Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, sa habang Yes, Lord. panahon, sa habang panahon, Minsan pa. sa habang panahon, sa habang panahon, Open your mouth to the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. panahon, sa habang panahon, Minsan pa. Yes, Lord. habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord. Hallelujah.
Hallelujah. Sige po, malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. 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 Tunay, Panginoon, wala po kayong katulad sa aming mga buhay. Nag-iisa po kayong Diyos, walang kaparis, Diyos na mabuti sa lahat po ng pagkakataon, Diyos na mahabagin, at Diyos na lagi pong nandyan sa lahat po ng aming pangangailangan. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan, Panginoon, sa aming kalagitnaan, sapagkat patuloy, Lord, na pinaparanas mo po sa amin ang iyong kalapitan, Panginoon. At patuloy, Lord, na ang dalangin po namin, katulad ng aming pong mga inawit, patuloy mo kaming likhaan ng dalisay na puso, nang sa gayon, Panginoon, malaya pong makakilos at makapasok, Panginoon, ang iyong salita sa puso at isip ng bawat isa sa amin, Panginoon. At manahan kami, Panginoon, sa katotohanan na magdadala sa amin patungo, Panginoon, sa tunay na pagmamahal at paglilingkod namin sa nag-iisang Diyos, Panginoon, at aming tagapagligtas ang aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat, Lord, sa regalo po ng buhay. Salamat po sa regalo po ng kalakasan, Panginoon, na patuloy mo pong ipinapahiram sa bawat isa sa amin. Ang patuloy naming dalangin, O Diyos, na ang bawat buhay, ang bawat hininga sa araw-araw at ang bawat kalakasan, Panginoon, ay pinapahiram mo po sa amin ay patuloy naming magamit para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat, Lord, for this opportunity that you have given to us, Lord. Now once again, Lord, makagather kami together, Panginoon, in harmony, Panginoon, with your love, na patuloy ka namin maranasan, patuloy ka namin mapapurihan, patuloy namin maibalik sa iyo ang nararapat na pasasalamat sapagkat napakabuti po ninyo. Patuloy, Lord, na sa iyo namin itinitiwala ang aming pong pagtitipong ito, Panginoon. Patuloy mo kami samahan, Banal na Espiritu. Ikaw pong magturo sa bawat isa sa amin. Nang sa gayon, Panginoon, matutunan po namin ang tunay pong kahulugan, Lord, ng pagmamahal sa iyo at pagmamahal po namin sa kapwa-tao namin, Panginoon. Salamat, Lord, maging sa mga kapatid po namin na wala po sa bulwagang pong ito, Panginoon, at nandoon po sa online. Gayun din, Lord, maranasan din po nila, Panginoon, ang kalapitan. Maranasan po nila, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian at ang iyong pagsama saan man po sila naroroon ngayon, Panginoon. At sa mga kapatid po namin, Lord, na may mga karamdaman, patuloy, Lord, na kami po ay nagtitiwala na as they listen upon your word, Panginoon, alam namin na ang kagalingan ay patuloy po nilang mararanasan sapagkat ikaw ang aming Jehovah Rapha, ang aming Panginoong nagliligtas, ang Panginoon na nagpapagaling sa lahat ng aming pong karamdaman. Maraming salamat po, Ama. Inaangkin po namin ang tagumpay sa umagang ito hanggang sa dulo po ng gawain ito sapagkat alam namin, ikaw ang aming kasama, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng parangal. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. Glory to God. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ayan, batiin po natin ang katabi natin ng mapagpalang umaga sa bawat isa. Hallelujah. So, Happy Hearts Day pa rin. Welcome po, welcome sa gawain po ng Panginoon today. And we are very glad today because God, we believe, by the power of the Holy Spirit, is within the congregation, within us. Because God said in His Word, in Matthew 18:20, for 2 or 3 gathered in His name, He is in our midst. So, do you believe on that? That God is within us today? Amen. Because that's what the Word of God says. So, pag ang salita po ng Diyos ang nagsasalita, yan po ay totoo at makapangyarihan at tunay pong nagaganap. Ang kailangan lang po natin ay hakbangan at paniwalaan po natin ang salita po ng ating Panginoon. Now, tayo po ay nasa tema, our theme for this month, because the month of February is a Hearts Month. Ano po? We are celebrating a Hearts Month po, o a Hearts Day. Sabi po nung iba sa February 14 po, but to us as Christian, every day is a Hearts Day. Right? Every day is a Hearts Day because we are reflecting on the love of the Lord Jesus Christ.
Kaya kailangan mag-reflect ito sa atin at maipakita natin ang pagmamahal. So on the very first week po, na-discuss po sa atin ng Pastor Dong yung passionate love for God. Paano tayo nagiging passionate doon sa ating pagmamahal sa Diyos. And on the second week po, si Brother Jopper po, diniscuss naman po sa atin about being compassionate to other people or love and compassionate with other people. And today po, ang aking pong trabaho, my job today is to fuse or ang tawag po natin, ibalanse or pagsamahin or pag-asawahin. Parang ganon. Yung word na passionate love for God and compassionate love for others. Ano po? Kaya ang title po natin ngayon is all about the fusion of passion and compassion. So yung fusion na word, ito po ay sometimes ginagamit ito sa technical, that's why may tinatawag po na pag nagjo-joint kami ng mga piping, like for example yung PPR na pipe ngayon, ginagamitan namin yun ng fusion system na kung saan tinutunaw namin both side, para pag natunaw na po siya, ididikit namin siya, it becomes one. Ano po, nagiging isa na po sila. Kaya po, pag-iisahin po natin yung passion and compassion. Nang sa gayon po, masunod po natin yung greatest commandment of God to love the Lord our God with all our heart and to love others as we love ourselves. So, ipagsasamahin po natin yan. So, basahin po natin ang teksto po natin for today. 1 John chapter 4, beginning verse 7, hanggang doon po sa verse 8. Sabi po rito, Beloved, let us love one another. For love is from God. And whoever loves has been born of God and knows God. Ang linaw-linaw po ng pagkakasabi sa Bible. And verse 8, anyone who does not love does not know God, because God is love. Basahin natin sa Tagalog. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. At sa bawat isang umiibig, ang kanilang kapanganakan ay mula sa Diyos at nakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. So ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa po ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. So para po maintindihan po natin yung title po natin, which is the fusion of passionate love for God and compassionate love for others, let's define first yung three words po na yon, the fusion, passionate love for God, and compassionate love for others. Babalikan lang po natin. Ito po yon. Ayan, nakita niyo yung picture na yan? So nagpo-fuse sila, nagsasama po sila to develop one certain color, parang ganon. So, ang fusion po, sabi rito, the process or result of joining two or more things together to form a single entity. That's what we call fusion. Dati separate, parang yung mag-asawa, pag kinakasal na po yung babae at saka lalaki, pag kinasal po sila, para silang, nandun po sila sa ceremony of yung tinatawag po natin marriage po, they become one. Pinupuse po sila. From two flesh, become one. So, nagiging isa. Dito sa fusion, marami siyang bagay. Pero in our case, sa pag-uusapan natin, dalawang bagay lang because it is passionate love for God and compassionate love for others. So, proseso po siya or resulta po siya pag pinagsama mo yung dalawa or mas maraming bagay, makakabuo po siya ng iisang entity or ng iisang bagay. So, yun po yung ibig sabihin. Now, tingnan po natin yung tinatawag natin, what is passionate love for God? Review lang po ito. Sabi doon, loving God with passion means that you have made Him, which is the Lord Jesus Christ, Lord of all your life, not an addition that is attached on to the multiplicity of tasks and responsibilities you have. Pag sinabi natin passionate, I am very passionate to my God, I am very in love, I am sold out with my relationship to my God, the Lord Jesus Christ, meaning He is the priority of your life. He is always the first of your life. Hindi po siya addition lang doon sa mga maraming trabaho or relationship na mayroon ka. He is siya yung pinaka-above everything. That's why you are very passionate. So, di ba, pag nilagay po natin ito sa basketball, bawa, ang iyong pong
hobby, yung very, very passionate ka sa pagbabasketball. Kahit wala po sa inyo mag-utos na mag-practice ka mag-basketball, kahit wala sa iyo magyaya na mag-practice tayo mag-basketball, gagawa ka ng paraan para makapag-basketball. Sa mga kabataan, minsan tumatakas pa sila sa magulang nila para lang makapag-basketball because they are very passionate in doing the basketball sports. So, ganon din po yung passionate love kahit anong humadlang sa iyo. Kahit anong pinagdadaanan mo, because you are very passionate to your God, walang makakapagpigil sa iyo maglingkod sa Kanya. Amen? That's what we call passionate love for God. It means making Him a priority, not a possibility. Priority. Magkaiba po ang priority sa possibility. Kung pwede lang, that's possibility. But priority ay kailangan siyang maganap. Taking time to nourish a relationship with Him day in and day night, day out. That's why sabi po ng Joshua 1:8, we have to meditate the Word of God day and night. Ibig sabihin, because you are very passionate to your God, hindi mo nakakalimutan basahin ang Kanyang salita because that's the way we communicate to Him aside from praying. Doon natin nakukuha ang karunungan ng Diyos by reading the Word of God. And we are reading the Word of God day and night, so magkakaroon tayo ng matagumpay na takbuhin sa buhay natin as to what the Word of God says in Joshua chapter 1 verse 8. So that's what we call passionate love for God. And the last one, a compassionate love for others. Ano naman ito? Defined as an attitude toward others, either close or stranger, and including feelings, cognitions, and behaviors that are focused on caring, concern, tenderness, and an orientation toward supporting, helping, and understanding the others. So, regardless kung ano po ang kondisyon ng tao, regardless kung ikaw ay close or strangers lang siya, you have to show them or him or her a love, a compassionate love, because that's the essence of your relationship to God. Kaya meron tayong compassionate love for others. Ang isang illustration po nito, di ba yung Good Samaritan? So if you are going to have an illustration about compassionate love for others, yung Good Samaritan in the Bible. Di ba mayroon pong isang tao po na negosyante na nagbabiyahe sana siya for the purpose of the business na mayroon siya, pero ninakawan po siya. He was robbed at binugbog po siya, halos parang patay na siya. Pero may mga dumaan ng mga tao. At ang masakit, ang dumaan para sa iyo, alam ang salita ng Diyos. You know the law of Moses in the Bible, pero dinaanan lang niya. Pero alam natin sa story po in the Bible, may dumaan na hindi kilala si Kristo. Walang relasyon kay Kristo because He is a Samaritan. Ibig sabihin, hintil po siya. Hindi po sa Hudyo. But, dahil sa kanyang pagmamahal, pagmamalasakit na tinatawag po natin, naawa siya. And compassionate is being yung awa. Naawa siya sa kalagayan ng tao, kahit maaabala siya sa kanyang pupuntahan. Di siya nagdalawang isip tulungan yung tao na yon. At yung pagtulong na ginawa niya, that strengthen yung being compassionate doon po sa tao na yon, naglaan talaga siya ng panahon, not only the time, even his resources, naglaan po siya. Kaya di ba, dinala po niya doon sa isang lugar na kung saan pwede mapagaling yung lalaki po na yun, tao po na yun. At sabi niya, alagaan mo siya, at ito yung pera para praising. Now, pag kulang pa yan, pagbalik ko, babayaran ko yan. That's what we call compassionate love for others. Wala siyang relasyon dun sa tao niya, that's strangers, but because naramdaman niya yung being compassionate, yung compassion na yon, kaya po, natulungan po niya. Another thing po, sabi ni Brother Jopper, isa sa mga key points na pinag-usapan natin last week, that paano na-develop yung compassion is that by seeing it or seeing the situation. And I do believe on that because kung babalikan po natin si Jesus Christ, karugtong po nitong Matthew 9, si Jesus Christ, nung siya po ay lumabas, nakita niya yung multitude, di ba? When He saw the multitude, He felt compassion to the people. Di ba? Kung hindi niya nakita yon,
hindi siya magkakaroon ng compassion o hindi siya magkakaroon ng awa. Nakita niya ang kalagayan ng maraming tao para silang mga tupa na walang nagpapastol sa kanila. Kaya lumabas po ang talata na ito, the harvest is plenty, but the laborers are few. Kaya you have to pray, sabi doon, therefore, pray to the owner of the harvest to send laborers. So yun po, doon po yung dumating po yun, yung pinaka-tema po natin for the entire year. Kaya po makikita po natin, para po magkaroon tayo ng compassion, doon po sa ibang tao, we have to go outside sa four corners po na ito. Because again, paulit-ulit po nating sinasabi, na ang totoong paglilingkod ay hindi lamang dito sa loob ng corner na to, but outside the church. Doon mo kasi mapapractice yung mga natutunan mo dito sa loob. Kasi definitely, lahat tayo dito, mayroon na tayong relasyon sa Diyos. And somehow, we are behaving according to what the Word of God says. So nagmamahalan tayo, nagtutulungan tayo somehow. Pero doon sa labas po, hindi po nila nararamdaman yon. At doon po yung pinakamagandang field for us to exercise or practice yung mga natututunan po natin, lessons and learnings po inside the church. That's why ang instruction ng Diyos sa atin sa Matthew 28, go and make disciple. Diba? Yun yung instruction sa atin ng Lord. Now, sabi po rito, papasok na po ako sa fusion. The most loving thing we can do for others is love God more than we love them. For if we love God most, we will love others best. So pinupuse ko na sila, pinagsasama ko na sila. Ang ibig sabihin po, ito yung sinasabi ko po madalas. If you are doing your devotion right, if you are doing your daily devotion to the Lord by reading and studying the Word of God and praying earnestly to the Lord, it is very impossible na hindi mo mararamdaman ang heart ng Diyos. And what is the heart of God? To bring all people into repentance and not to perish. That's why if you are passionate to your God, it is very impossible na hindi ka magkakaroon ng compassion and love for others. And the best illustration and expression of compassionate love for others is bringing back them into the relationship to our Christ. Kasi at the end of the day, yung mabalik po sila sa relasyon nila sa Panginoon, makakilala sila kay Kristo, magkaroon sila ng kaligtasan, yun yung magmamatter. Because at the end of the day, yun yung magdadala sa Kanya patungo sa langit. Yun yung magdadala sa Kanya para magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. That's why the best expression and action of being compassionate to love and love to others is bring them back to God. That's winning souls. Not only winning souls, but making them as disciple of Christ. Because winning soul is just the first step. Pag hindi mo yan dinisciple, meaning hindi mo siya binigyan ng care, hindi mo siya tinulungan, hanggang sa marating po niya yung stage na makatayo na po siya strongly because of the grace of God, because napuno na po siya ng knowledge of Christ, because of the learnings na naintindihan niya sa mga pag-alaga mo sa Kanya, and that's the end of your job to Him. Pero hanggat nadala mo pa lang siya at wala pa po siyang pagkakaalam patungkol sa salita ng Diyos, now you have still a job. That's why ang instruction ng Lord, go and make disciple, teaching them to obey all that I have commanded you. Sabi ng Lord, aside from water baptism. Teaching them to obey all that I have commanded you. At ang pangako ng Lord, the promise of God, and lo, I am always with you wherever you go. Kaya po, pag pinagsama po natin, mamamahal natin, magkakaroon tayo ng awa at pagmamahal sa kapwa po natin tao kapag malalim ang pagkaunawa natin sa relasyon po natin kay Kristo. That's why we have to check, we have to evaluate, do I am really doing my devotion right? If not, ang barometer, kapag hindi ka nagkakaroon po, by what? By force, not by heart.
Kaya po hindi siya nagre-reflect, hindi po siya nagtatranspire sa personal natin ng buhay. Kasi it is very impossible na kapag totoong mahal mo si Kristo, totoong naiintindihan mo ang salita ng Diyos at nagdi-devotion ka talaga every day of your life, magkakaroon ka ng conviction na magdala ng kaluluwa pabalik sa Diyos. Because in the first place, that's the very reason why the Lord God bumaba po dito sa lupa at magkatawang tao in the name of the Lord Jesus Christ for the purpose of saving the lost. Tayo po lahat po yun. Kaya po, maipapakita natin ang tunay po nating pagmamahal sa Diyos at tunay tayo nagmamahal kapag tayo po ay nagmamahal po sa iba, the best that we can. Sabi po doon. And sabi po rito, because of this message, because of this saying po, or yung quotation po na to, makikita po natin that maiko-compare po natin that our relationship to our God is shallow and narrow kapag ang ating pong affection or yung ating relationship po sa Diyos ay humihina na, nagkakaroon din po ng paghina ang desire natin na mag-win ng soul. Uulitin ko po. Kapag humihina at lumiliit na yung pagmamahal mo sa Diyos, that's why sabi ng Lord, nagsiselo siya sa atin. Nakalimutan mo na yung first love mo. Kaya sinasabihan tayo ng Lord. Kapag gano'n na po nangyayari sa atin, nanlalamig tayo sa Kanya, ang barometer dyan, ang sukatan po dyan, lumalamig na din ang desire mo na mag-win ng soul pabalik sa Panginoon. Yun ang sukatan po natin. Kaya po, ganun din po, sukatan din po yan para malaman mo nasaan ka na sa ministeryo ng pakikipag-isa mo kay Kristo. If you are still not doing the winning souls, then there is problem with your relationship with God. So you have to check your intention and you have to check yung motivation mo, bakit ka pumupunta ng simbahan. Is that for personal consumption? Or that because you want to serve God and you want to worship God? Kaya ka ba pumupunta ng simbahan because may problema ka? Maganda yon na pumunta ng simbahan pag may problema. Pero kung yun lang pong dahilan, kasi nung wala ka ng problema at nasolusyonan sa biyaya ng Diyos, wala ka na sa simbahan, may problema sa motivation mo. Because at the end of the day, hindi ka pa rin ligtas, I should say. Kasi ginagamit mo lang yung Diyos sa pangangailangan mo, pero hindi ang Diyos ang gumagamit sa iyo. So, pag pinagsama mo yung dalawa na to, ang laging dulo po niya, magiging winner ka ng mga souls. That's the intention. Kaya po, tingnan po natin ito. Sabi rito, the reason why Jesus Christ said that yung first and second commandment, halos magkapareho po sila. Kasi nga, dahil sa dito. Kasi kung hindi ka nagmamahal sa Diyos, therefore hindi ka magmamahal sa tao. So mamamahal mo lang ang tao ng best kapag nagmamahal ka ng best sa Diyos. Kaya halos pareho sila. Love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your might. And love others as you love yourself. So ganun po yung instruction sa atin ng Lord. So pag tayo po ay bumababa na ang pagmamahal po natin sa Diyos, sabi rito, but if God is not the love of our life, there is no way that we will truly love our neighbor as ourselves. For we will love ourselves supremely. Mas higit po natin mamahalin ang sarili natin rather than loving the Lord. So, tingnan po natin. He first loved us. Tingnan natin yung pinaka-foundation po kung paano tayo nagmamahal because God is the one who first loved us. Okay, siya ang unang nagmahal po sa atin, ang Diyos po. So, sabi po rito, the reason we will love others best, when we love God most, is that love is its truest, purest form only comes from God because God is love. Nakita nyo? Kaya pala nagiging pure yung intention mo sa kapwa mo tao na tulungan siya because pure din yung pagmamahal mo sa Diyos because God is love. Siya yung pinagmula ng pagmamahal at ang motivation, ang reference ng iyong pagmamahal at paglilingkod sa Diyos at sa tao dahil labis kang nagmamahal sa Diyos. Because He first
loved us. Siya yung unang nagmahal po sa atin. Love is a fundamental part of the nature of God. Pag sinabi natin fundamental, kasama po siya. Hindi po siya pwedeng mawala. We are only able to love Him or anyone else because He first loved us. Anong sabi ng 1 John 4:19? We love because He first loved us. Kaya tayo natutong magmahal dahil una po natin naranasan ang pagmamahal ng Diyos na binigay po niya sa atin. Amen po ba? So palakpakan pa natin ang ating Panginoon. As the image bearer of God, kasi sabi sa Genesis 1:26, tayo ay created according to the likeness and image of God. We are the bearer of God's image. So ibig sabihin, dala-dala po natin yung image po ng ating Panginoon. And we are designed to love God in others in the same way that God loves God and others. So si Jesus Christ, mahal na mahal niya ang Ama, God the Father, at yung pagmamahal niya sa Ama, yun po yung nagtulak sa Kanya para mahalin niya tayo. Una, dapat mahalin ang Diyos bago natin mamamahal ang kapwa natin. Hindi pwedeng baliktad. Because He is the first, the one who loves us. And He is the author of love. So kailangan nagmumula. Ibig sabihin siya yung laging mataas po ng pagmamahal na ibibigay po natin sa Kanya. And sabi rito, God being, di ko alam kung nandyan. Ayan. God being the most pure, perfect, powerful, and precious entity in existence, must love Himself most in order to love everything else best, since everything else is from Him, and through Him, and for Him. So ang lahat po, alam niyo po, yung end of the works and creation of God is for the glory of God. So lahat po ng katapusan is for the glory of God. That's why sabi ng salita ng Lord, we are made by God to worship Him. And ginawa niyang lang lahat ng bagay mula sa Kanya, at para sa Kanyang kaluwalhatian. So ang ibig sabihin nito, hindi ito sinasabi na ang Diyos ay egomanyak or mababago ang Kanyang kalagayan pag hindi natin siya minahal. No. Hindi po siya nagbabago. Siya pa rin yun. Kaya lang, kailangan natin matutunan na mahalin siyang una, nang sa gayon mag-reflect sa atin ang pagmamahal niya, na totoong nagmamahal din tayo sa kapwa po natin. And that's what the Word of God is saying. So, tingnan po natin. For God to love something or someone more than Himself, pag minahal ng Diyos ang ibang tao nang higit sa Kanya, this is inappropriate. This is violation doon po sa Kanyang instruction na love the Lord your God with all your heart. So, tingnan po natin. So, kaya tayo natutong magmahal because God is the one who first loved us. Second po, tingnan natin dito. The horrible result if not loving God most. Ano ba ang mangyayari sa tao kapag hindi po natin labis na minahal po ang ating Panginoon? Sabi rito, when we or anything else, if that's possible, become our supreme love instead of God, parang tayo nakasentro sa sarili natin, love becomes distorted and diseased. Love ends up devolving into whatever we wish for it to mean. So ito yung malupit. Yung love ends up devolving into whatever we wish for it to mean. Ibig sabihin, ang magiging interpretation, ang magiging definition po natin, pag mayroon tayong supreme love sa atin, kung ano ang pagkakaintindi natin tama patungkol po sa definition ng love. Hindi na po siya nakadefine according sa definition po ng Bible, but according sa iyong kagustuhan. If that is the case, na ikaw na nagdi-define ng ibig sabihin ng love, and that's a horrible situation ng mundong ginagalawan po ng bawat isa sa atin. Why? Because sabi rito, everyone loves in the way that is right in his own eyes, which of course means that everyone hates in the way that is right in his own eyes. Kung ang definition mo ng pagmamahal ay ayon lang sa iyo, ganun din ang magiging definition mo pag galit ka talaga at hindi ka magpapatawad. And imagine kung ganun lahat ang definition po natin, masyadong magulo ang mundo natin. Kunting problema, magpapatayan tayo because that's the definition na mayroon tayo. Hindi siya nanggaling sa definition po ng Diyos. And that's why malaki po ang bahagi ng spiritual
na pagkain. Di ba sabi nga natin sa mga anak natin, no matter how eager we are in providing the physical food and education of our children, if we will not exert effort in providing the spiritual food, at the end of the day, useless lahat, meaningless lahat ang ginagawa mo kasi hindi niya mararanasan ang tunay na pagiging likha ng Diyos kasi hindi niya ma-experience ang relationship sa Lord. Kaya po, priority lagi yung spiritual because ito yung nagbabalanse. Kaya sabi ng Lord, mahalin niyo ako ng higit sa lahat. Kasi pag minahal natin ng Diyos, babalikan niya tayo ng pagmamahal at hindi tayo mabibigo. Pero pag minahal natin ang sarili natin, minahal natin ang ibang tao ng higit sa sarili po natin, pag nawala yung tao na yon, magkakaproblema tayo. Baka hindi natin kayanan, magpakamatay tayo. And God is so good, kaya binigyan niya tayo ng instruction, mahalin mo ako ng higit sa lahat. Kasi pag ako ang minahal mo, nasa maayos kang kalagayan. Because kailanman hindi kita pwedeng pagtaksilan. Kailanman hindi kita pwedeng iwanan. Kailanman hindi kita pwedeng pabayaan. Because you are the apple of my eyes. You are treasure. Ganon tayo kamahal po ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos, mahalin din natin siya ng higit sa lahat. And out of that love, pag natutunan po natin yan, again, sasabihin ko nga po sa inyo, hindi na mahirap po magmahal ng iba at dalhin po sila sa paglilingkod po sa Panginoon because naintindihan na po natin ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal. Kaya po, sabi rito, yan, sa 2 Timothy chapter 3 verse 2, people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, and unholy. Pag supreme yung pagmamahal po natin sa sarili natin at hindi tayo nagmamahal ng labis sa Panginoon. Ito ang mangyayari po sa bawat isa sa atin. And second po, sabi sa Ephesians chapter 2 verse 3, ito yung nakakatakot. All of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our flesh, and following its desires and thoughts, like the rest, we were by nature deserving of wrath. Ang deserve po natin ay galit ng Diyos, hindi yung pagmamahal ng Diyos. Kapag labis ang pagmamahal natin sa sarili natin, hinigatan natin ang pagmamahal natin sa Diyos. That's why it becomes a horrible situation in our life. Kasi hindi tayo magkakaroon po ng buhay na walang hanggan, the greatest gift that God has given unto us. Now, tuloy po tayo. The greatest love ever shown. So, tingnan po natin ito. Sabi rito, but God, pinagsama ko po yung Ephesians chapter 2 verse 4 and John 3:16. But God being rich in mercy, na sinasabi po sa Ephesians 2:4, so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Galing sa awa ng Diyos. Labis niyang minahal ang mundo. Sabi noon, binigay niya ang kanyang nag-iisang anak upang ang sino mang maniwala sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That's the greatest love ever shown to us by our God. Ganun ang pagpapakita po niya sa atin. At paano tayo minahal ng Diyos? Sabi po sa salita ng Diyos, makasalanan pa tayo, namatay na si Kristo para sa atin. That's how God love us. Kung paano tayo minahal po ng ating Panginoon. Ganun siya magpakita ng pagmamahal sa atin. Kaya po, sabi po rito, the author and perfecter of love Himself, step into our horrible, evil anarchy to redeem us. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, di ba, nasa pangit na yung kalagayan natin. Nandun tayo sa kalagayan na tayo po'y mapapahamak. Hinakbangan niya yon. Pinuntahan niya yung lugar kung saan nandoon tayo because of His love. His people and give us new life. Sabi ng Ephesians 2:5, and transform us from children of wrath. Anak tayo ng galit back into children of God. Sabi ng John 1:12, to those who believe in Christ, He has given a right. They become children of God. Kaya tayo become children who are able to love Him supremely
and therefore love each other rightly the way He has loved us. So ang foundation ng paglilingkod natin sa kapwa natin tao ay ang labis na pagmamahal natin kay Kristo. Apart from that, wala na po. That's why we have to always check ourselves. Now, tingnan pa po natin ito. Why may be our most loving act today? Ano daw? What? Sabi rito. So, meron po ako ritong mga nilagay po. Dahil malinaw po na para mamahal natin ang best ang ibang tao, sabi rito, if we love God most, we will love others best. Okay, so anong gagawin po natin ngayon? Sabi po rito, he who does not love his brother, whom he has sent, cannot love God, whom he has not seen. So, ibig sabihin po, makikita po natin dito, hindi natin pwedeng dayain ang sarili po natin. O hindi natin pwedeng dayain ang Diyos. Because God cannot be mocked. So, yung pag nasabi natin that I am saved, sinabi natin that I am really in love, I am sold out with Christ, but you are not embracing the Great Commission that God has instructed to us, there is something wrong with your belief. Hindi ka totoong nagmamahal sa Diyos. Kasi hindi sa'yo, kasabi nga dito, kung hindi ka nagmamahal sa kapwa mo, di ba sabi ko sa'yo, the best expression of loving other people is bringing back them to God. Winning them. Isuluin natin sila. That's the best expression of our love to God. At love natin doon sa tao. Kung hindi natin magagawa yon, hindi totoo na mahal natin ang Diyos dahil hindi natin siya nakikita. Do you get? Ganun po yon. Kaya po, we have to check, we have to evaluate. Ilan taon na po ba tayong Kristiyano? How many years that we have surrendered down our life to God? Pero pag tinanong tayo, did you ever try doon sa year na in-spend mo as Christian, did you ever try to win soul for Christ? O hindi? That's a big question mark. May problema po tayo doon. Kaya natin pinag-uusapan yung pagmamahal na to sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Because kailangan natin makarating doon sa estado na nais ng Diyos marating natin, na maging instinct na po sa mga Kristiyano, na given the opportunity by God, gagawa tayo ng paraan with the grace and help of God na dalhin ang tao na hindi nakakakilala sa Diyos, na makakilala sa Diyos. That's the work na mayroon po tayo bilang mga nagsuko ng buhay sa Panginoon. Yan po ang barometer natin na totoo po tayong tunay na nagmamahal po sa Panginoon. Of course, exempted po yung mga tao po na nung tinanggap nila si Kristo, nandun sila sa bingit ng kamatayan, and then they receive God with all their heart, at namatay na sila, so safe na siya. Exempted na po siya doon sa requirement na hinihingi sa atin ng Diyos, na makarating tayo sa estado, na magkaroon tayo ng conviction, na magdala ng kaluluwa pabalik sa Kanya. Ligtas na siya, nasa langit siya. Kasi hindi na siya nabigyan ng pagkakataon na mabuhay pa na mahabang taon. But we are different. Nung nakilala natin ang Panginoon at sinuko natin sa Diyos ang buhay natin, binigyan pa tayo ng Diyos ng opportunity mabuhay pa ng mahabang panahon. Para maipakita natin na totoong tayo po ay nagmamahal sa Diyos, kailangan nagbubunga po ang pagmamahal na yan ng mga kaluluwa na nadadala po natin sa Diyos. Paulit-ulit natin sinasabi to because we want to stress out. Check out yourself. Do you really saved? Ligtas ka ba talaga? Or just an emotion? So kailangan natin maintindihan po yan. Tingnan po natin ito. Our love for each other is an indicator of the place God is holding in our hearts. Indicator yan. Nagpapatunay yan na tama yung relasyon mo sa Diyos, kaya mainit na mainit kang humahayo. Kahit wala pong mag-utos sa'yo. Because in love ka sa Diyos and you are sold out. Tingnan po natin ang relationship na to. Because God is very good in designing po nitong bagay na to. Tingnan nyo yung difference ha. Sabi doon, our faith is revealed by our works. Minsan nagtatalo-talo tayo dito eh.
na minsan na pagsasama natin yung kaligtasan tsaka mabuting gawa. Pag hindi natin siya naintindihan in context at hindi na natin siya kinuha ng mga different references, sasabihin natin, ligtas ka kasi may ginagawa kang mabuti. So magkakaproblema po tayo doon because sabi ng Ephesians 2, we are saved by the grace of God and faith. So ligtas tayo, katulad ng sinabi ko, exempted ang tao. Nung siya po ay nagkaroon ng pagkakataon na tanggapin si Kristo, nandun na siya sa stage na mamamatay siya. So saved na siya doon kasi tinanggap niya ng buong puso niya si Kristo ay Diyos. Naniwala siya, pinaniwalaan siya. Ang sabi ng Bible, when you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, you are saved. So in the foundation of save, in the doctrine of salvation, when you believe, when you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, you believe on that, you are saved. Kaya lang, pag binigyan ka ng Diyos ng pagkakataong mabuhay, your faith must rebuild your works to God. Kung totoo kang nagmamahal sa Diyos, kung totoo kang ligtas because binigyan ka ng chance mabuhay, show them by your works, by your good works. Sabi ng James chapter 2 verse 18, but someone will say you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. Kung totoo tayong nagmamahal sa Diyos at totoo po tayong ligtas, should I say, kasi binigyan pa tayo na mabuhay ng mahabang panahon. Hindi kaagad tayo kinuha ng Diyos. When the time we accepted Him, ipakita mo na totoong ligtas ka by doing what the Word of God says, bringing back the soul of people to God. Yun po yun. Mabigat po ito. But ito yung yung harmonious relationship po. Yung pinupiyos, pinagsasama, kung totoong may pananampalataya kay Kristo, hindi pwedeng hindi magre-result ito ng good works. Kaya nga ang tanong ko po sa inyo, kindly check your salvation. Kasi kung hindi ka nagkakaroon ng heart and conviction na maging bahagi po ng pag-uwi ng soul, there is something wrong with your understanding about your relationship to God. Because your faith must rebuild your good works. Yun ang pang pagkakasabi dito. Yun yung isang relationship na pag pinag-fuse mo, kailangan hindi sila mawawala. So next po, sabi doon, our creeds are revealed by our deeds. So ano sabi ng Luke 6:46? Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Nakita nyo? Kaya po baka maparehas tayo ng sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Lord, 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 ay makakasama po sa kaharian ng Diyos. Sabi ng salita ng Panginoon, paraphrasing, Lord, nagpalayas kami ng mga demonyo sa pangalan mo. Nagpagaling kami ng mga may sakit sa pangalan mo. Pero ang sabi ng Lord sa kanila, hindi ko kayo kilala or kilala, umalis kayo sa harapan ko, paraphrasing. Why? Because yung paglilingkod na ginagawa natin may be out of yung pagpapasikat natin. Or we want to please our pastor. We want to please our cell group leaders. That's why we are doing yung work na yon. That's why ang motivation ng paglilingkod sa Diyos ay yung pagmamahal natin sa Diyos. Yung malalim na pagmamahal natin. Because our creeds are revealed by our deeds. And then the last one po, sabi ron, our love for Him is revealed by our love for others. Sabi doon, whoever claims to love God, yet hates a brother or sisters, is a liar. Imagine nun yung liar. Di ba isang kasinungalingan lang, sinungaling ka na, at ang pagiging liar po ay kasalanan na pwedeng magdala din sa'yo para hindi ka makasama sa kaharian ng Diyos. And sabi dito, whoever claims to love God, yet hates a brother or sisters, is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen, nakikita. Sabi ni Brother Joper, yung compassionate, start by seeing it. Tama? Parang ako po, nararanasan ko po yan. Nung ako po ay nasa Tatanay pa, nasa Sampaloc, and hindi pa kami kinakasal ni Pastora Gracia, and ako yung breadwinner ng family namin. So,
pag mayroon akong resources at nakikita ko yung pangangailangan nila, minsan nakakalimutan ko yung needs ko, na kailangan kong mag-invest or kailangan kong mag-reserve para naman sa sarili ko for my future. Minsan nakakalimutan ko yun because masyado akong, masyado akong kinukuha nung pangangailangan nung nasa paligid na nakikita ko. Hindi ko mapigilang ilabas lahat ng mayroon ako, and to the point, minsan kailangan ko pang manghiram just masuportahan yung needs, yung immediate needs na yon. For 7 years na nagtatrabaho ko, ganun ang ginawa ko. Ganon, kasi nakikita ko sa lahat. Alam niyo po, nung ako po'y malayo na sa kanila, nandito na ako sa Angono, alam niyo po, nagbabago pala talaga. And it's very evident po na siguro kung doon ako nakatira, hindi pa rin ako, ibig sabihin, hindi ko natuturuan yung family ko na tumayo sila sa sarili nilang paa because sa kagustuhan kong maging superhero. But the intention ko ay para tulungan sila. Pero hindi lahat ng pagtulong na ginagawa po natin ay makakabuti po sa mga mahal natin sa buhay. Minsan, napapamper natin sila at nagiging tamad sila at nagiging dependent sila sa atin instead na maging dependent po sila sa Diyos. Parang ganun po ang mga karanasan na. Kaya po, kapag nahiwalay ka na, kasi kailangan, dahil nandun na yung lugar na tinitirhan mo, nandito na ako sa Angono, na-experience ko po yon. At natuto po akong magturo na hindi lahat ng bagay ay kailangan mong isupply. Minsan turuan mo rin silang gumawa para sa sarili po nila. At ang hirap gawin yan pag lagi mong nakikita yung tao na yon. Ang hirap po mag-discipline. That's why you have to detach yourself. Kailangan mong umalis doon. So, ganun po yon. So, kung hindi natin nakikita, kung ang tao po na nakikita natin ay hindi natin mapakitaan ng maging compassionate tayo sa Kanya, mahalin natin siya, how much more ang Diyos na hindi natin nakikita? Paano natin masasabi na mahal natin siya? Kaya sabi ron, our love for Him is revealed by our love for others. Kaya po, pag nagmamahal tayo sa tao, kinakalingan natin ang tao, dinadala natin sila sa paglilingkod sa Panginoon, yun po ang reflection na labis mong minamahal ang Diyos sa puso mo. Amen. Amen po. So yun po yung ibig sabihin po nun. Because yung ganito pong fusion po ng salita pong ng Diyos, it is really hard to fake it. Hindi mo mapipeke yan. Because yun po yung dapat lumabas. Yun ang lalabas na dapat mangyari sa atin. Kaya po, in application po, sabi po dito sa Philippians, tapos na po ako. In application po, sabi rito, nilagay ko sa Tagalog, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo na sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Pansinin niyo, pag sumikapan ninyong maging ganap ang iyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. So, ibig sabihin, ipakita po natin, pagsikapan po natin, ipakita natin sa mga lahat ng tao na nasa paligid natin na tunay po tayong gumagalang at nagmamahal sa Diyos by doing what the Word of God is saying. To love others as we love ourselves. Kaya po, ang lesson po natin dito, masakit po ito. But then again, this is what the Word of God says. This is the truth. Alam niyo po ba ang end goal po ng relationship natin, ng simbahan, the end goal of the church is not about the mission. But the end goal of the church is all about worship. Worship not just singing, but worship by heart, by mind, and by hands. Pag sinabi natin ang pagsamba, by mind, by heart, by hands, sa truth, nasa isip mo, yun yung katotohanan. By heart, that's the emotion. And by hand, ginagawa mo siya. That's worship. That's the totality of the meaning of worship. That's only by singing. So, ang sabi po doon, the end goal of the church is not about mission. Pag sinabi natin mission,
pumupunta-punta tayo sa lugar para magdala ng kaluluwa sa Panginoon. That's not the end goal. Because at the end of the day, pag dumating na po si Kristo at napunta na po tayo sa langit, tapos na po ang mission. But worship will live forever. Yung practice nating pagsamba dito ay gagawin para natin pagdating natin sa langit. That's why the end goal of this church is to worship God. Worship in spirit and in truth and in works. So ipakita natin na sinasamba natin ang Diyos by doing the great commandment or the great commission na binigay po sa atin ng Lord. To go and make disciple. That's our prayer. Marating natin, hindi natin kailangan maging dalubhasa sa Bible. Hindi natin kailangan maging dalubhasa sa mga doktrina. You have just to check your heart. Do you really in love to your God? Kasi kung in love ka, gusto mo siya laging paglingkuran. Ang mag-asawa nga, pag in love sila sa isa't isa, konting pagkakataon lang or moment na hindi sila magkita, namimiss na nila ang isa't isa. At gumagawa sila ng paraan para magkita ulit sila. Because they are in love so much to each other. Now, kung tayo po ay sold out at in love tayo sa Panginoon, lagi natin gagawin kung anong gusto ng Diyos na dapat natin gawin. Katulad po ng relasyon ng isang magulang sa kanyang anak. Kapag ang anak po ay labis na nagmamahal sa kanyang nanay o sa kanyang magulang, ang lahat ng ginagawa at tinatangkilik ng magulang niya ay matututunan niya. At kung anong niyakap ng kanyang mama o ng kanyang nanay, yayakapin niya rin yon because in love siya, konektado siya doon. Kaya kahit hindi mo siya utusan, kasi wala na siya, gagawin pa rin niya yung ginagawa niya because natutunan niya ito in a very close relationship. Hindi in a distance. Kaya kahit mo hindi utusan, mamahalin mo yung bagay na tinangkilik ng magulang mo kasi natutunan mo ito sa kanya because nagbabad ka ng panahon sa kanya nung nandun pa siya. Same thing, pag nagbababad tayo sa presensya po ng Diyos, it is really impossible na hindi natin mamamahalin yung pinapagawa sa atin ng Diyos na sinampulan ni Kristo, ni Jesus Christ, nung siya po ay magpumunta dito sa lupa. Wala siyang ibang ginawa patungkol sa sarili niya, kundi para sa kapakanan at kaluwalhatian ng Diyos na nag-utos po sa Kanya. Kaya po mga kapatid ko po sa Panginoon, pag pinagsama po natin yung passionate love for God and compassionate love for others, ang dulo po nito, tayo po ay magkakaroon ng malalim na conviction na magdadala ng kaluluwa bilang pagpapakita na mahal natin ang Diyos. We are not only busy to the kingdom, we are also busy to the King. Kaya balanse ang buhay po natin. And because of that, anuman po ang daanan natin dito sa lupa ng mga pagsubok sa buhay, paulit-ulit natin sinasabi na hindi tayo basta-basta matitinag sa paglilingkod natin. Dahil sa trabaho natin, magre-retire tayo, pero sa ministry natin sa Panginoon, hanggat hindi pantay ang ating mga paa, patuloy tayong maglilingkod sa Diyos. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Bago tayong manalangin, pwede ba natin, asan ang worship team? Ang awitin ko man. Let's sing just the song, worship natin ng Lord. And as we worship the Lord, ay pag-usap tayo sa Lord. Namnamin po natin ang message ng song na to, that our God is incomparable God. At nawa ito yung magdala po sa atin. Hallelujah. Kayang ilarawan na kadakilaan mo, kulang ang lahat ng tulad.
kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad. Yes, Lord. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang pabantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa natin awitin sa Panginoon. We just lift our hands to God. Taas po natin ang kamay natin sa Diyos. Namnamin po natin ang mensahe po nito. Hallelujah. Yes, Lord. Di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang We worship you, lahat Jesus. ng tula. Kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang pabantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Yes, Lord. Wala nang higit sa'yo. No one can compare to you, Jesus. Wala nang pabantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa, awitin natin sa Panginoon. Katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang pabantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Walang kapantay, Panginoon. Ang pag-ibig niyo po sa bawat isa sa amin. Nag-iisa ka pong Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. We bless your name. Tunay, Lord, na wala ka pong katulad. Patuloy po naming dalangin, Panginoon, na patuloy niyo pong gisingin po ang aming pong mga natutulog na espiritu. Na nawa, Lord, maipakita po namin ang tunay po naming pagmamahal sa iyo na sinasambit ng aming malabi sa pamamagitan, Panginoon, ng pagmamahal po namin sa mga kaluluwa ng mga tao, Panginoon, na hindi pa po nakakilala sa iyo. Lord, wag mo pong hayaan na manatili po kami sa kalagayan po namin, Lord, na spectator lamang kami, Panginoon. This is not your plan for us, Lord. This is not your desire for your people to be an spectator, but to be a soul winner and a disciple maker, Panginoon. Because you came here, Lord, pumunta ka po dito sa lupa, Panginoon, para ipakita sa amin ang pagmamahal ng Diyos Ama sa bawat isa sa amin. You died on the cross, showing how much you love us, Lord. And now, Lord, for the revelation of the cross, the very foundation of our faith, Panginoon, ang magtulak po sa amin na magising kami sa katotohanan
na ang pagsamba sa iyo ng totoo ay tunay na paglilingkod at pagdala ng kaluluwa pabalik sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na hindi kami maging preoccupied, Lord, ng aming pong mga personal po na pangangailangan. Hindi kami maging preoccupied ng aming pong mga personal career, Lord, because at the end of the day, we will retire. And hindi namin alam, Panginoon, kung kailan mo kami kukunin. At ayaw namin mangyari, Lord, na sa oras na pagkuha mo po sa amin, malamig ang amin pong relasyon sa iyo. Bagaman sinasambit ng labi namin na mahal ka namin, pero hindi naman ito nakikita sa aming pagkilos. Hindi ho namin mapipeke, Panginoon. Hindi ka namin pwedeng pagsinungalingan, Panginoon. Kaya Lord, transform our heart. Baguhin mo po ang paraan ng pag-unawa po namin, Panginoon, sa katotohanan ng pagmamahal sa iyo. Sapagat ang tunay na pagmamahal sa iyo ay pagmamahal sa kapwa namin na hindi pa po lalo na nakakakilala sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Hindi kami kailangang utusan ng aming mga pastor. Hindi kami kailangan utusan ng aming mga cell group leader. Because yung pagmamahal po namin sa iyo, Lord, ang magtutulak sa amin upang mag-akay ng kaluluwa pabalik sa iyo, Panginoon. Totoo ang sabi mo po sa iyong salita, Lord, sa Matthew 9, Lord, na marami pong aanihin, subalit kakaunti po ang mag-aani. Kaya patuloy kaming nananalangin, Lord, send a laborers, Lord, into your harvest field, Panginoon. Nang sa gayon, marami pong maani na makakaluluwa na labis mo pong minamahal, O Diyos. Maraming salamat po. Patuloy, Banal na Espiritu, ikaw po ang patuloy na mangusap po sa bawat isa sa amin. Na kung kami po ay nasaktan sa mensahe aming napakinggan, magising kami sa katotohanan. Because it's about time. Hindi pa huli ang lahat na makabawi kami at may pakita namin na totoo na kami po ay nakakilala sa iyo, Panginoon. Ipapakita po namin na kami po ay may pagmamahal sa ubasan na pinagkatiwala niyo sa amin. Mayroon kaming pagmamahal sa mga tao na labis pong pinapahirapan ng kadiliman. At kasangkapanin niyo po ang bawat isa sa amin bilang maging liwanag at asin, Panginoon, ng sanlibutan ito. Magdala kami ng liwanag saan man kami naruroon, nang sa gayon yung dilim na pupuntahan, kung saan nandoon kami, Lord, ay maliwanagan, sapagkat we are very bold sa aming pong pagkatawag, Panginoon, na bilang asin at ilaw ng sanlibutan ito. Maraming salamat po, Panginoon. At patuloy, Lord, nagpupuri kami, nagpapasalamat sapagkat alam namin, Panginoon, sa oras na ginagawa po namin, ang gampanin po namin sa ubasan na pinagkatiwala niyo po sa amin. As you have promised, Lord, you will always with us until the end of this age, Panginoon. Lagi ka nandyan para sa amin at idaragdag mo, Lord, lahat ng aming pagkukulang. Idaragdag mo lahat ng aming kakulangan, Panginoon. Ang lahat ng aming kailangan dito sa lupa ay idaragdag niyo po kapag ginagawa po namin ang pagkatawag niyo po sa bawat isa sa amin, Lord. Kaya, Lord, maraming salamat po. Matutunan po nawa namin na tunay ka pong mahalin sa pamamagitan po ng pagkilos at paggawa po namin sa ministeryong pinagkatiwala niyo po sa amin. Maraming salamat po, Ama. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan at patuloy, Lord, na ibabalik po namin sa iyong pinakamataas pong antas ng papuri, parangal at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen and Amen. Sige po, tayo po yung makakaupo po muna. Good morning po sa ating lahat. Are we all excited to give to the Lord today? Amen. So please open your Bible on 1 Corinthians 16 verse 2. And in this passage, it says, on the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income,
saving it up so that when I come, no collections will have to be made. Sa Bible verse po na ito, Paul is writing to the church of Corinth, wherein sinasabi nga sa mga tao na wag po tayong magbigay lamang, kung hindi iset aside na po natin ahead of time yung para sa Panginoon. To set aside a sanctified gift for the Lord. So tayo po ba, bago tayo pumunta dito sa ating bahay-simbahan, nakapag-prepare na po ba tayo ng ibibigay natin sa Lord? Amen. Nawa po lahat ay amen yung sagot natin, ano? These past days ng Feb 14, sino po dito yung mga nag-prepare ng gifts para sa ating loved ones? Siyempre, lahat po tayo nagbibigay ng effort, makapagbigay ng magandang regalo sa ating mga minamahal. Same thing po sa Panginoon. Dapat mas inuuna nating bigyan ng Lord ng magandang regalo. Di ba kapag nabigay natin yung best gift natin sa taong minamahal natin, na-appreciate nila yon at natutuwa sila. So gaano na po ba yung kagalakan ng Lord kapag alam niya na tayong mga anak niya ay pine-prepare at pinag-e-effortan natin yung pagbibigay sa Kanya bago pa tayo pumunta dito sa ating bahay-sambahan. Sabi po sa Deuteronomy 14:22, it says, "Be sure to set aside a tenth of all that your fields produce each year." Meaning po yung mga nare-receive nating blessings or salaries, kailangan bago po natin gamitin siya on our personal consumptions, iset aside na muna natin yung para sa Lord. In that way, napapakita natin that we honor God and we put Him first in our lives, even in our finances. At kapag na-honor natin yung Lord, nabibigyan natin siya ng kagalakan. Kaya nga po, as we give to the Lord, make sure that we honor Him in everything, in all aspects of our lives, kahit sa finances. Walang exemptions, kung hindi sa lahat ng bagay, unahin natin ang Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Hawakan na po natin yung mga kaloob natin at tayo po ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka po namin, dinadakila at sinasamba. Salamat, Lord, sa araw na to na ibinigay mo po sa amin na kami nagkatipon-tipon upang magpuri sa iyo. Lord, as we give to you our tithes and offerings, may we show you that we honor you and we put you first in all aspects of our lives. Lord, dalangin din po namin na nawa ay pagpalain niyo pa po ang bawat isa na nandito, Lord, na tapat na nagbibigay at naglilingkod sa inyo. And may all these gifts, all these offerings that we give, Lord God, may be used to the expansions of your kingdom here on earth, Lord God. At marami pa pong souls ang mawin namin for you, Lord, for your glory alone and not for us, Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kami sa lahat ng pagpapala at kabutihan mo sa buhay namin. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagdakil at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayo magkaloob. Magkaloob ng may pag-ibig at kasayang nagbibigay sa Panginoon. Kami
Praise the Lord. Sige po, let's all stand and let's give God a big round of applause. Hallelujah. Praise the Lord. We would also like to welcome Sister Linel Flores and family. You're all welcome here at Holy Deliverance Christ Great Commission Church. Can we all give also God a big round of applause for the lives of our sisters and brothers here in Christ? Okay, so are we all blessed today? Amen. Amen. Do you think you were able to give all our thanksgiving to our Lord Jesus Christ? Say amen. Amen. Okay, let's give our best clap offering to our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord. This time, may I request everyone to please raise your hands to God. This is our way of surrendering our lives to the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, at this point in time, O God, you can see, O God, the heart of each and every one of us, O God. Lord, thank you, O God, for your word. Thank you, O God, for the love, O God, that you have given to each and every one. Lord, thank you for reminding us, O God, that we really have to fill our hearts, O God, with passionate love, O God, with others. And help us also, O God, to always, O God, put into our lives, O God, the actions, O God, that we will also have this compassion, O God, to love others, O God, in Jesus' name. Lord, right now, we pray, Lord, we know, O God, that each and every one of us right now, Lord, we have our needs, O God. Lord, our family, O God, needs your love, Lord. Our family, O God, needs peace. Our family, O God, needs respect, O God. And Lord, and we kept telling, O God, that we love others. We love you, O God. But Lord, we know, O God, that some of our brothers and sisters here, O God, they may have conflicts, O God, with our families. But we pray, O God, that you will really settle this, O God. Because we believe, O God, that you cannot even, O God, answer our prayers, O God. Lord, if we have sinned, if we cannot forgive others, Lord. And Lord, right now, thank you, O God, for putting it, O God, into our hearts, Lord, that we really have to love you. And that if we truly love you, we can truly love, O God, others as well. Lord, right now, in the mighty name of Jesus, O God, we rebuke any conflict, O God, in the family, O God, in Jesus' name. And we pray, O God, that immediately, O God, each and every one of us, O God, will forgive any, O God, of our family members. We will forgive, O God, others, O God, in Jesus' name. Lord, thank you so much also, O God, for the life, O God, of our pastor, O God, Pastor June. We pray, O God, that continue to love him, continue to bless him, continue to anoint him, O God, and we pray, O God, that continue to give him wisdom as he lead, O God, our church, O God, the Holy Deliverance Christ Commission Church. Lord, right now, we pray, O God, that whatever word that would come out from his mouth, you would continue, O God, to bless him, O God, in Jesus' name. Lord, you can see, O God, all the struggles, O God, of my brothers and sisters here, O God. You can see the pains, the struggles, Lord, their situation right now. And we pray, O God, in the mighty name of Jesus, that they would have, O God, a deeper understanding, O God, of your love in Jesus' name. Lord, thank you, O God, for your protection. Thank you, O God, for your love. Thank you, O God, for the joy, for the peace, for the self-control, O God, that you have given to each and everyone. Lord, help us, O God, to win, O God, our family members. Help us, O God, to work on, O God, to work out, O God, with our own cell group, O God, in Jesus' name, O God. Lord, right now, we thank you, O God, for pouring, O God, your Holy Spirit. Thank you, O God, for pouring, O God, your love from head to foot to each and everyone. And right now, O God, even those, O God, our brothers and sisters, O God, online, continue to touch them, O God. Continue, O God, to love them, O God. And Lord, give them the heart, O God, in serving you, O God, wholeheartedly. Lord, as we temporarily depart, O God, in this place, may the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be with us all now and forever. Everybody say, Amen. Amen. Ayan, tapos na po ang ating gawain. Tayo po'y magkamayan. God bless us all.
Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May sayang galang sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ang iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay. Isisigaw, Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than